Ito. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa bukas na kalangitan sa lugar nito, O Lord God. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa batamis na pangalan ni Jesus at po magsabing praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 2, talatang 13 hanggang 20. Ito po yung part 2 ng ating tinatalakay, Treasuring Thessalonians. Babasahin po natin ang sagutan ng kanyang salita. And we also thank God continually because when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it actually is the word of God, which is indeed at work in you who believe. For you, brothers and sisters, became imitators of God's churches in Judea, which are in Christ Jesus. You suffered from your own people the same things those churches suffered from the Jews. Who killed the Lord Jesus and the prophets and also drove us out. They displeased God and are hostile to everyone in their effort to keep us from speaking to the Gentiles so that they may be saved. In this way, they always heap up their sins to the limit. The wrath of God has come upon them at last. But brothers and sisters, when we were orphaned by being separated from you for a short time, in person and in thought, out of earnest longings, we made every effort to see you. For we wanted to come to you, certainly I, Paul, did and Satan knocked our way. For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? Indeed, you are our glory and joy. Ang Diyos po ay purihin sa pakabasa at pakarinig ng Kanyang mga salita. Bago ka maupo, kamayan mo ang iyong kataib. Sabihin mo sa Kanya, ikaw ang kagalakan ko sa araw na ito. Pinagyayaman ni Apostol Pablo ang kanyang mga kapatiran sa Thessalonica. In fact, alam natin na ito ay bunga ng kanyang missionary journey. Sila ay nag-outreach, kasama ni Silas, kasama niya si Timothy. Nagpunta sila sa Macedonia upang magbukas ng gawain para sa Panginoon. Ilang ulit na siya nakapagbisita, nakapunta sa dakong ito upang mag-encourage, upang magtanim ng salita ng Panginoon. At ang mga sumasampalataya dito, hinangaan ni Apostol Pablo dahil sa kanilang faith, dahil sa kanilang endurance, and dahil sa kanilang pag-asa. Ang kanyang mga salita sa Thessalonians chapter 2, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin to value God's work in others and encourage us to stay faithful until the return of Christ. Sabihin mo sa tayo, stay faithful. Stay faithful. Na ating pahalagahan ang ating trabaho, ang gawain, assignment, na ating palakasin ang ating mga kapatiran, na sila ay encourage natin na manatiling matapat hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Darating ang Panginoon Jesus, babalikan niya ang kanyang iglesia. Isang iglesia na banal, malinis, walang bahid dungis. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, nakadamit na puti. Sino po ito? Ang simbahan. Sabi nyo sa katayo po, kasama ka dyan. Kaya kung merong mga pagnanais, merong mga endeavor, merong mga undertaking, merong mga ginagawa, iyon po ay tayo ay mabuhay ng may kabanalan sapagkat tayo po ang Panginoon, tayo po ang asawa o ang bride ng Panginoon, dadalhin niya sa kanyang ama, iharap niya sa kanyang ama upang pakasalan ang bride, which is the church, doon sa kalangitan. Kaya tayo mga kapatid, kung merong iniisip ang Panginoon, ikaw yun. Kung meron siyang nais ayusin, pagandahin, lagyan ng palamuti, lagyan ng kanyang pagpapala o korona, tayo yun. Simbahan po yun. Sabihin mo sa tayo po, mahalaga ka sa Kanya. Ano ang mga mahalagang salita ng pakita ng pagpapahalaga sa mga taga-Thessalonica? Number 1, nakita ko ang affirmation ni Paul. Pangalawa, yung apprehension ni Paul. Pangatlo, yung anticipation ni Paul. Ano ang kanyang affirmation dito? Sa talatang 13,
the affirmation that because of their reception to the word, yung kanilang pagtanggap sa salita, natuwa naman si Pablo. Maraming mga tao, mga kapatid, alukin mo, salita ng Panginoon, bigyan mo ng pagkakataon na makinig ng salita ng Panginoon. Lalo na kung i-invite mo sa Bible study o kaya sa prayer meeting o sa worship, ang sasabihin nila, wala akong time. Iba ang dating sa kanila sapagkat yung reception nila sa salita ng Panginoon, pag ang pinag-uusapan na ang salita ng Diyos, parang nagkakaroon ng barriers, nagkakaroon ng division. Garo, ika dyan, ako hindi man. Kahit sa family, yung mga hindi pa sa Panginoon, alukin mo, meron akong gagawin. O kaya sa mga klase mo, kaibigan mo, o katrabaho mo, meron mga dahilan. Sapagkat ang totoo, ang naturalesa ng tao, likas sa tao, nakapagsalita na ng Diyos ng pag-uusapan, parang tabu. Garo na iangay. Garo habo. Garo na relihiyoso na marami. Mga kapatid, hindi ganoon ang mga taga-Tesalonica. Sabihin mo sa tayo, hindi ganoon ang mga taga-tagas. We receive the word with thanksgiving. Tinanggap natin ang salita ng Panginoon na may pasasalamat, pagkilala, at pagpupugay sa Panginoon na nagbigay ng kanyang mga kapahayagan. Although ang ibang mga tao, ayaw talaga nila dahil sirado sila pag salita na ng Diyos ang pinag-uusapan. Pero, puri ng Diyos, nandito ka. Why? Because your presence is a manifestation of your reception to the Word of God. Gaano ba kahalaga sa iyo ang salita ng Panginoon? Ikaw ba ay nagbabasa ng salita niya araw-araw? Salamat sa nag-amen. Yan ang ating reception, yan ang ating pagtanggap, yan ang ating pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Kung meron kang pahalagahan sa buhay na ito, higit sa lahat mga kapatid, ang salita ng Diyos. And everybody say, why? Because the Word of God is your food, is spiritual food. Without that food, manghihina, babagsak, manghihina ang iyong katawan na spiritual na katawan. Madaling madala sa kasalanan. Kaya kung gusto mong tumibay at tumatag sa pananampalatayang ito, sabihin mo sa katayan mo, you need the Word of God. That is the reception of the Thessalonians. Ano ang sabi? And we also thank God continually. Because when you receive the Word of God, which you heard from us, you accepted it. Not as human word, but as it actually is. The Word of God. Nung narinig ninyo sa akin ang salita na aking pinangaral, sabi ng Apostol Pablo, tinanggap ninyo ito bilang eksaktong salita galing sa langit. Hindi galing kay pastor, hindi galing sa missionary, hindi galing sa preacher, kundi galing mismo sa Diyos. Kapatid, kung ganyan ang attitude mo, every time na makikinig ka ng salita ng Panginoon, igagalang mo ang bawat salita na bibitiwan ng pastor. Igagalang mo ang bawat panahon na ikaw nagbabasa ng mahalagang salita ng Diyos sapagkat this is the Word of God and the Word of God for us is life. Everybody say life. Without the Word, wala tayo. Bakit? Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Without the Word, we are nothing. Lahat ng blessing nagsimula sa Word. Lahat ng creation nagsimula sa Word. Lahat ng tinatangkilik natin ngayon nagsimula sa Kanyang salita. Somebody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. That's why kung ikaw ay tumatanggap, nakarinig ng salita ng Panginoon, tumama sa iyo, at naintindihan mo ito na galing sa Kanya, tanggapin mo, i-apply mo, ipamuhay mo, sapagkat ang bunga nito, pagbabago at biyaya galing sa Diyos. Amen. Amen? Amen. As if not human word. Ay, para utok sa naman nga kamukang sa Indo para tukdo. Pig para utok sa nga kamo ni pastor o kung si Isay na preacher. Mga kapatid, kahit sinong preacher yan, kapag salita ng Diyos ang involved, tingnan mo sa kanyang Biblia, i-compare mo, hanapin mo, siyasatin mo, kung yan ay galing sa kanya, tanggapin mo. Amen? Amen. Kaya, sa ating buhay spiritual, buhay physical, napaka-importante
na tayo ay nakikinig at tumatanggap ng kanyang salita. At kung gaano mo iginagalang ang kanyang salita, kung gaano mo tinatanggap, pinapaniwalaan ang kanyang salita, yun ang ginagawa mo sa nagbigay ng salita. Meron mga tao na pagka nakakarinig din ng mga pangangaral o kaya preachers, naghahayag ng salita ng Panginoon, ititigil na nila, isiseparate na nila ang kanilang sarili. Mali po yun. Dapat i-scrutinize mo, tignan mo, hanapin mo. Katulad ng mga Bereans, kung yung sinasabi ng Apostol Pablo ay nakasulat sa aklat, sinasiyasat nila ito araw-araw. Kinukonfirm nila na ito galing talaga sa Biblia, galing talaga sa salita ng Panginoon. At kung matiyak mo na ito galing kay Lord, sundin mo, sapagkat yan ang buhay mo. Without the Word, wala ho tayo, sapagkat ito po ang ating buhay. Sa James 1:21, ang sabi ng Bible, humbly accept the Word planted in you, which can save you. Tanggapin mo may pagpatakumbaba. Kung may pagtutuwid, magpatuwid. Kung may rebuke, magpa-rebuke. Kung may patama, tinamaan ka, magpatama. Sabi ko tayo, huwag kang iilang. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay dalawang talim. It is more than greater than the double-edged sword. Dalawang kanyang talim. Lagi natin binabanggit, to comfort the afflicted and to afflict the comfortable. Yung mga tao na comforted na sila, mayroon ng comfort ang buhay nila dahil sa kanilang yaman, dahil sa kanilang posisyon, dahil sa kanilang nakakamtan sa buhay, kapag sila nakarinig ng rebuke galing sa Panginoon, na-afflict ho, tinatamaan ang kanilang puso, ang kanilang kaluluwa. At yun ay maganda. Sabi niyo po bakit? Patunay yan, buhay ka pa. Amen. Tinatablan ka. Ang mahirap, yung narinig mo na, walang dating sa'yo. Ibig sabihin, may kalyo na ang puso ng tao na nakikinig na ganyan. Kung ikaw ay nasaktan, ito'y dahil buhay ang kanyang salita. Nagagamit sa pagtutuwid, nagagamit sa pagtuturo, nagagamit sa pagsasanay, para ano? Para tayo ay mabuhay na may kabanalan sa kanyang harapan. Humbly accept the Word of God. It is the Word that is planted in you. It will save you, not only from hell, even sa mga sakuna, kahit sa mga kapahamakan sa buhay na nakaamba, dala ng kaaway. Sabi mo sa tayo mo, tandaan ko yan. Hebrews 4:12 ang sabi, for the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. Mas matalim kaysa espadang dalawa ang talim. Dalawang talim sapagkat kaya niyang tagpasin dito sa kaliwa, kaya niyang tagpasin dito sa kanan. Pag ibinasiwas ang dalawang talim, wala tuong ang tama. Kaya mga kapatid, kung minsan nakikinig ka ng salita ng Panginoon, natamaan ka, napatamaan ka, tanggapin mo lang sapagkat yan ang patunay, kinakausap ka niya. Amen. At kung ikaw ay kinakausap ng Diyos, ibig sabihin niya, mahalaga ka sa Kanya. Thank you, Lord. Pero pag daig mo na ka na pigirunga, daig ka na pigpansin, pigisnap ka na, ibig sabihin daig ka na pigpahalagahan. Hindi mo mga sa tao, ano? Isa'y man siya. O kung daig mo na pigdango, siya ay tatara mo sa iyo, dahil na pigdango, kung sabihin mo, dahil mo na pigpahalagahan. Kaya kung ikaw ay kinakausap ng Panginoon, ikaw ay binibigyan ng turo ng Panginoon, kung ikaw ay nire-review ng salita ng Panginoon, magpasalamat ka sapagkat after the review, there is blessing. Amen. May blessing sa bawat review. Thank you, Lord. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Sa Psalms 119 verse 11, ang sabi diyan, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Kaya mga kapatid, yung mga salita na naririnig natin, i-store natin sa ating puso. Sarayon mo. Sometimes, hindi po natin maintindihan. Huwag mong kontrahin. Ilagay mo sa shelves. And time will come, you will understand. Sasabihin mo, ito yung ibig sabihin. Hindi mo ngayon naintindihan, pero time will come. As you grow in faith, iintindihan mo ang mga bagay na ito. Kaya yung mga salita na yung naririnig, napabasa, napapakinggan, ingatan mo sa iyong puso para ano, para ito maging gabay upang ikaw ay hindi mahulog sa hukay.
hindi ako magkasala laban sa Panginoon. Bakit? Meron siyang salita. At ang salita na ito, kanyang ilaw. Ang salita na ito, ang kanyang gabay sa landas ng buhay. Somebody say, thank you, Lord, for your word. Colossians 3:16 ang sabi, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa sa lahat ng karunungan. Sabi mo siya tayo, pinapaalalahanan kita. Read your Bible, pray every day. Kaya kapatid, napaka-importante na tayo nagbabasa everyday ng Word of God. Kasi yan po ay pagkain. Sabi ba ang Biblia? This book of the law shall not depart out of thy mouth. Sabi sa Joshua 1. Meditate herein day and night. If you want to become prosperous, if you want to become successful, read the Word of God. Meditate in the Word of God. Sapagkat yun ang iyong patnubay, yun ang iyong gabay galing sa Diyos na buhay. Kaya nga, sa ating sinasabi na ito ay salita ng Panginoon, pahalagahan mo ang salita. Pag pinahalagahan mo ang mahalaga sa Kanya, pahahalagahan niya ang mahalaga sa iyo. Yan ang lagi nating naririnig at dinideklara sa atin, nakuha natin kay Apostle Joseph. Pangalawa, reflection of the Lord. Hindi lamang reception, kundi reflection. Ibig sabihin, nagsalamin ka, nakita mo yung larawan sa salamin. Mga kapatid, ang makikita mo dyan, yung sa larawan na ng Panginoon. Sabi dyan, for you, brothers and sisters, became imitators of God's churches in Judea, which are in Christ Jesus. You suffered from your own people, the same things those churches suffered from the Jews. Imitators, nangangahulugan may kinukupya. Merong kinukupya. At ang kinukupya natin, ang Panginoon. Kung ano ang kanyang forma, kung ano ang kanyang larawan, kung ano ang kanyang gawi, mga kapatid, yun din ang dapat makita sa atin. Kung ano yung nais ng Panginoon na ilagay sa atin, tanggapin natin, magpabago tayo. Nagirong ko sa istorya. Sarong ama, may duwa siyang aking lalaki. Itong duwa ng aking lalaki, saro, nasa college, nasa high school, itong ama ninda para inom, kimaray. Burat silo. Ang nangyari, itong aki na panganay, nagparaburat man. Sige man ang inom, sige man ang bisyo. Sabi ko ito, kapitbahay, ano ba kasi mo inom? Sige mo bisyo. Si tatay nga na kaya. Sige niya ang bisyo, tayo wala tangad niya. Kung sabi yun, sa iyang nakuha na inherit sa kanyang tatay, nakita niya, ginaya niya. Kasi ang anak, refleksyon ng ama. Kaya ingatan po natin sa ating pamilya, dahil kung ano ang nakikita sa atin ng mga bata, ginagaya sa matatanda. Hanggang sa kanilang paglaki, hindi na yan nalilimutan nila. Kaya nga sa Proverbs 22, ang sabi dyan, mga kapatid, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he shall not depart from it. What does it mean? It means influence. Transfer ng ano? Nung nandoon sa tatay, tinatransfer sa anak. Binibigay yan. At ito ay nakikita kalarawan. Eh tayo, mga anak ng Diyos, dapat makita sa atin gawin ng Diyos. Kaya nga, may nagtanong, naalala ko yung istorya ni Pastor Ricky. Paano makikilala kung ang isang tao ay sabungero? Sabi niya, may bit-bit na manok. Sabungero, may bit-bit na manok. Sabi niya, bakit man gabos na may manok? Sabungero. Kaya ito nga ng waiter, may bit-bit man na manok, fried chicken. May bit-bit na sasabunging manok. Ang doktor, paano makikilala na yung tao yan? Hindi pa siya nagsasalita, nakita mo siya ay doktor. Yun, ang kanyang simbolo. Teacher. Pag ayan, teacher na yan, nasa logo mo, hindi pa nagsasalita, pero alam mo na yan ay teacher. Ano makikita sa kanya? May bag, may uniform, may stick, may eraser. Yun mga indicator.
Pero kung yan ay tunay na anak ng Diyos, umananampalataya, ano ang makikita sa kanya? May dala-dalang Bible. Sabi ng iba, bako man sa ng Bible. Tabaka niya, so iba na puro bitbit sa naman. Dapat daw merong dalang bagong buhay. Merong bagong buhay. Na tayo ay refleksyon ng ating tatay sa langit. Na kapag ikaw ay humalo sa napakaraming tao, makikilala ka na ikaw ay anak ng Diyos sapagat ang iyong ugali, iba sa iba. Kung meron dyan na bakong paramuda, bakong maiwal, dapat sa mga anak ng Diyos, dapat tayo po yun. Sapagat yun po ang dala sa atin bilang refleksyon ng ating Panginoon. Reflection of the Lord. Sabi nga sa 1 Corinthians 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. Imitate me as I imitate Christ. Kung ano yung nakikita niya sa akin, sabi ng Apostol Pablo, yun ang gayahin mo. Sapagat ako ay kumukopya din sa Panginoong Jesucristo. In short, ingatan natin ang ating imahe. Sabi mo sa tayo mo, alagaan mo yan. Romans 8:29, sapagkat ang mga nakikilala na niya noon pa man ay itinalagan niya rin upang maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So ang pagkakatalaga, pagka-appoint sa'yo, pagkapili sa'yo ng Ama, ng Panginoon, upang tayo ay maging kamukha ng kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, walang iba. Somebody, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya kung merong pasensyoso, merong mapagbigay, masunurin, sa Diyos kagaya mo, dapat tayo yun. Dapat tayo. Matthew 5:16, ang sabi, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sa iyong mabubuting gawa, sa iyong mabuting ugali, kapatid, ang refleksyon niya sa Panginoon. Kaya bilang mga mananampalataya sa tagas, ipakita po natin ang ugali ng Diyos na nakukuha natin sa Biblia. Habang ito'y nakikita, nakahayag ang kanyang larawan, ikaw ay nagliliwanag sa mundo ng kaliliman. 1 John 2:6, anong sabi? Ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya ay dapat din lumakad gaya ng kanyang paglakad. Yung parehas, yung kanyang pupuntahan, yung din ang iyong pupuntahan. Yung kanyang sasabihin, yung din ang iyong sasabihin. Si Jesus nung siya ay nagtatrabaho, sabi niya, hanggang ngayon ang Ama nagtatrabaho. Kung anong nakikita ko sa Ama, yun ang aking ginagawa. Hanggang ngayon gumagawa siya. Anong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niya mga kapatid, kung ano yung ginagawa ng Ama, ginagawa ng anak, refleksyon ng Ama, yung anak. At tayo ganun din. Kung nahihirapan kang mag-design, ano ba gawin ako, Pastor? Ang tanong, kung si Kristo, maluman kaya siya? Kung sasamahan ka ng Panginoon papunta doon, puntahan mo. Kung si Jesus Christ, aaten daw kaya siya doon sa gawain na ganyan. So, laging nakabatay sa Panginoon. Ang standard natin ay ang Panginoon. Halimbawa, may galit sa'yo, gusto mo nang sagutin, galit ka na rin. Yung mga sasabihin, pag-ingatan mo. Dahil kung ano yung tama, dapat yun ang lumabas sa ating mga bibig. Sabi nga, the true test of receiving God's Word is a transformed life that reflects Christ. Yan ang tunay na test. Kung tinanggap mo ang kanyang salita, mga kapatid, lalabas yan sa pagbabago ng iyong buhay at gawa. Sabi ng isang kasabihan, kung ang binhi ng salita ay itatanim sa puso, sa buhay na makikita kung tunay na tumutubo. Makikita kung yan ay tumutubo sa buhay mo, na itanim talaga sa puso. Kung yun ay good seed, it will multiply. Magbubunga yan ng good harvest. Pangalawa, hindi lamang yung affirmation nakita ko kay Paul dito, kundi yung apprehension, yung struggle, so problema. Ano sabi diyan? Caused by oppression. For you brothers and sisters became imitators of God. God's churches in Judea, which are in Christ Jesus, you suffered from your own people the same things those churches suffered from the Jews.
So nandoon yung oppression. Yung problema, yung struggle. Yun ang hinaharap nilang pagsubok, pinagdadaanan sa buhay. Mga kapatid, minsan tayo po ay na-oppress. Minsan tayo na-depress. Minsan tayo nalulungkot, nalulumo. Dahil saan? Dahil sa mga pangyayari sa ating paligid. Sa 15 nga, ang sabi dyan, yung mga gumawa noon, pinatay noon ng Panginoon, killed the Lord Jesus and the prophets and also drove us out. This or they displease God and are hostile to everyone. So nakikita mo doon yung opposition, yung oppression na ginagawa ng mga tao sa mga mananampalataya. Siyempre, ang persecution baga, naagihan talaga. Kung si Jesus na, pinersecute, sabi mo sa kagaya mo, ikaw pa kaya? John 16:33, in this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ito'y aking napagtagumpayan. Anong mensahe? Ang mensahe kung napagtagumpayan ng Panginoon, mapagtatagumpayan mo rin. Amen. And everybody say, why? Why? Because kasama natin ang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasama mo ang Diyos na matagumpay. Amen. Kung meron kang sasamahan, ang samahan mo yung meron ng pinagdaanan, yung patagumpay na. And you are more than conqueror because of the Lord Jesus Christ. Somebody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. 2 Timothy 3:12, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. So it was declared that it will become a part of your life. Magiging bahagi ng iyong testimony sa buhay na mayroong panahon na ikaw ay kinutya, na ikaw ay kinantyawan, ikaw ay pinersecute dahil sa iyong pagsunod sa Panginoon. Yan po ay inaasahan. Hindi ka tatanggapin ng sanlibutan. And everybody say, why? Sapagkat hindi ka taga-sanlibutan. Ikaw ay sa kanyang kaharian. Thank you, Lord. Sabihin mo sa katayo mo, do not compromise. Do not compromise. 1 Peter 4:12-14, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na dumating sa inyo, na para bang ito'y kakaibang nangyayari sa inyo. Sa halip, magalak kayo na kayo'y nakikibahagi sa mga hirap ni Kristo. Mapapalad kayo kapag kayo'y inaalimura, alang-alang sa pangalan ni Kristo, sapagkat ang Espiritu ng kalwalhatian at ng Diyos ay sumasa inyo. Sabihin mo sa tayo, mapapalad ka. Pero kung wala kang pagsubok, kapatid, mag-isip ka. Baka nanonood ka pa sa ibaba. Ang ibig kong sabihin yan, ay hindi pa kayang i-take yung test sapagkat hugod pang maray. Ang tinitest, itong medyo may kakayahan na. Kung pinakamagabat na pagsubok yaw sa iyo, kasi ikaw yung pinakamatatag at matibay. Sa laban, ang nilalagay doon sa matinding laban, sa mga pinakamatapang. At ikaw yun. Kung ikaw ay umaharap sa matinding pagsubok sapagkat ikaw ang pinakamatinding sundalo ng Panginoon. Thank you, Lord. Kaya kung mabigat ang mga bagay na dumarating sa iyo sapagkat ang capacity mo malakas. Amen. At kasama natin ang Panginoon, hindi niya hahayaan na ikaw ay matalo sapagkat ang destinasyon mo ay ang tagumpay na itinalaga ni Kristo. Amen. Somebody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya kung ikaw ay naalimura, di pala, patay ka na dyan. Ang ibig kong sabihin, huwag mo nang patulan. Pig-iwal ka, dahil ka mag-iiwal. Dahil ka bigtawan, tawanan mo. Piglibang ka, ipag-pray mo. Oh. Yan ang dapat. Talurin mo ng mabuti ang masama. Huwag mong tumpalan ng masama ang masama. Suklian mo ng mabuti ang masama. Sabi mo sa tayo mo, tandai. Siya kaya pastoran po na. Siya kaya inunta, ako may nasa tama. Ang tao daang malakas ang dating. Ang tao daang karespe-respeto. Itong silensyo, dawa na siya ang nasa tama. Na ito, kaya niyang magtaram ng marao, pero dahil niya pagkataram, kontrolado niya ang kanyang emosyon. Yan ang tunay na kagalang-galang. Bako itong nakadawag sa nandiit, pasimbag na, ulian niya man. Baka sa dudublihon pa. Kapag tandaan po natin, na kung ano ang iyong pinakawalan, yan ang babalik sa iyo. Be a blessing. Sabi sa katayo, be a blessing. Kahit kinag-curse ka, kahit sinusumpa ka, kahit iniiwan ka, do not curse.
Do not fight back. Do not bite him. You need to bless him. Because after the blessing, or after the word na nirelease mo, kapatid, babalik yan sa'yo. Siksik, likli, umaapaw. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi lang oppression, opposition, yung mga kumukontra. 16, in their effort to keep us from speaking to the Gentiles. Pag-uulangan. So that they may be saved. Pag-uulangan sila kang kalaban. Higit na ginagawa ng kaaway na huwag kang matuloy sa iyong ginagawa ng pag-aaral para hindi maligtas yung iba. Makakadamay ba yan? Ang gusto ninda, ito mga sa impyerno talaga. Gusto man ni Lord, ma-preach sa inda ang Word of God. Kung may preach ka, may makontra man sa iyo dyan. Sabi baga, kunhain ang debosyon, yaon ang tentasyon. So expect, sa buhay na ito, mag-expect ka na kung ikaw ay nasa pagsunod sa Panginoon, take note, opposition will be there. Kung ikukontrahin ka, you will be hindered. Bakit? Sapagkat yun ang nais ng kalaban. Sa 17 ang sabi, but brothers and sisters, we were orphaned by being separated from you for a short time in person, not in thought. Out of your intense longing we made every effort to see you. For we wanted to come to you, certainly I did again and again, but Satan blocked our way. In other words, meron talagang opposition. Meron kukontra, meron maghihindir sa'yo. Gusto niya magduman dahil siya nakadumata. Si Satanas ang nagigibo ng paraan. Talunin natin ang kaaway. Talunin natin ang masama ng kabutihan. Maglingkod tayo ng tama sa ating katurangan. Ephesians 6:12 lang sabi, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Lagi natin itatanim sa isip na ang ating kaaway, hindi yung katabi mong yan. Hindi yung nakikita mong yan. Ang ating tunay na kaaway, yung hindi nakikita. Mahirap ka kung siya ang nangiiwan sa iyo. Kung ginagamit sa naman siya, kang kaiwan. Pasalamat ka. And everyone say, why? Why? Dahil siya, hindi ikaw. Makulong, mahirap kung ikaw ang gagamit ng kalaban. Ikaw so tulay kang iriwan. Ikaw so tulay kang pagka-dirisliso para magturugan. Pasalamat ka sapagkat nakita mo yan at pwede mong ipag-pray at gawan mo ng paraan. Kaya mga kapatid, huwag mo siyang tingnan bilang kalaban. Ang tingnan mo yung nasa likod niya na gumagamit sa kanya. Sapagkat ang tunay na kalaban ay yung hindi nakikita. Spiritual forces. Mga masama sa heavenly realms, ginagamit lang siya. Sabi pa nga sa 1 Peter 5:8 and 9, your enemy, the devil, roams around like a roaring lion. Ano gagawin natin? Resist him, standing firm in the faith. Maging matibay ka. Panghawakan mo yung masalita na yung napakinggan. Ipabuhay mo, alalahanin mo yung mga narinig mo sa Bible study o sa preaching. I-apply mo. Sapagkat alam mo na ang kaaway naglilibot, umaatungan, naghahanap ng masisila. At kung meron siyang target, sabihin niyo sino? Sino? Yan katabi mo. Ikaw ang target niya. Bakit? Sapagkat ang target niya, yung mga hindi sa kanya. Ang target niya, sa mga bakot niya. Kaya kung dakol ang nag-target sa iyo, ay, mag-enjoy ka, mag-rejoice ka. Bakit? Sa yan ay patunay na ikaw ay sa Panginoon. Pero kung dahil ka nabigtitintaran, ano kapatid, kakaibahan mo kaya. Sabi mo sa katayo mo, ingat-ingat. Trials in opposition should not surprise us. Huwag kang makakagitla. They come surprise. They come bigla. They are part of our Christian walk. But God equips us to stand firm. Pinakit ng Wednesday, di ba? Yung baluti na galing sa Panginoon, yung isusuot natin, galing sa Panginoon. Siya ang nag-provide lahat mo. Yung helmet, yung breastplate, yung belt, yung sword, yung shield, yung sapatos, lahat yun galing kay Lord, binigay na sa'yo. Sabihin mo sa katayo mo, gamitan daw. Every day, gamitin ko natin. Amen. Amen? Amen.
At lahat ng mga gamit na yun, si Kristo din yun eh. Yung helmet of salvation, siya ang ating salvation. Yung breastplate of righteousness, He is our righteousness. Yung sword natin, the Word of God, He is the Word. Amen. Siya rin ang shoes, siya rin ang belt of truth. Sa Kanya lahat yun. Yung shield of faith is the author and the finisher of our faith. Kaya ang pinakasama rin talaga ng preaching na yun, ni Iris, ng Wednesday, isuot mo si Kristo sa buhay ito. Sabi mo sa katayo mo, araw-araw. Sabi sa isang kasabihan, sa gitna ng dilim o ng mga kahirapan, lalo nagliliwanag ang ilaw mula sa kahayan. Taga saan ka? Taga kahayan. Ikaw ay anak ng Diyos. At makikita sa iyo, liwanag ng Diyos. Because He is the light of the world. And we became the light. Ano sabi niya? You are the light. You are the sword. And let that light shine among men so that they will see your good works and they will glorify your heavenly Father. Lastly, number 3, anticipation. What was the anticipation of Paul dito? There will be a time of refreshing. Say that word, refreshing. Ano sabi sa 19? For what is our hope? What is our joy? Meron kang pag-asa, meron kang kagalakan. Mga kapatid, dyan ang time na ikaw ay refresh ng Panginoon. Sapagkat alam ng Panginoon na ikaw ay napapagal na. Kaya siya magbibigay sa iyo ng pag-asa. Ikaw ay namang problema, ikaw ay malungkot, ikaw ay bibigyan niya ng kagalakan sa iyong puso, kapayapaan sa iyong puso. Bakit? Galing yun sa Panginoon. At yung kapayapaan na yun, hindi galing sa sanlibutan, galing kay Kristo mismo. Kaya kung yan ay walang kapayapaan, ang puso mo, ang pakiramdam mo, walang kapayapaan, kapatid, maaaring yan ay hindi yung sa Kanya. Palitan mo yan ng kapayapaan na galing sa Kanyang salita. Sapagat ang dala ng Panginoon, kapayapaan at kagalakan. Hebrews 10:24, let us not give up meeting together, but encouraging one another. Yung time of refreshing, pagpapaayos, pagpapabago, pagpapatindi ng ating fellowship, mga kapatid, ay galing sa bawat isa. Nagirumduman ko itong istorya na duman sa Holocaust. So, mga Hudyo, tingkaranan ba ni Hitler, yung mga kuya duman, mga Hudyo na inaralian sinambado. Ang hindi mo kang duwang magkaiba, nagdukutan sa sila, pigrab nindaso sa indang palad. Nakailigtas sila sa labig, nabuhay sila. So, kabos na gadan sila sa landay. Bakit? Because of itong init na halis sa iya, pasirin man sa maliwan. Fellowship. So, ganun kahalaga ang ating fellowship. Kapag ikaw ay umaattend ng fellowship, mga kapatid, pinapainit mo itong pananampalataya. You encourage one another. Ito mag-attend ka lang, encouragement na yan sa pastor. Yes. Amen? Yes. Maaga ka, pagkatapos permi kang yaon, dahil kang absent. Encouragement na yan sa pastor. Dahil kahit sa Bible study leader, kahit sa mga kapatiran, encouragement yan sa kanya. O ito, personal experience ko. Kapag nakikita ko kayo, nandyan kayo, hindi kayo ma-absent, na lumalakas ang loob ko. Totoo yan. Because the fellowship, yung gathering together, nag-i-encourage. Nag-i-encourage at papalakas ng loob. Lalo na sa pamilya. Itong dahil ka absent, dahil ka pawarak-warak. May problema, yaong ka, tamatabang ka. Yaong ka, tamasuporta ka. Kesa kan aldaw ning kasirbutan, luto ka naman sa barkada. Sige mo, enjoy. Pero bagang mas mahalaga pa sa barkada sa iyong amigo-amiga kaysa sa iyong pamilya. Sabi ni Dave, huwag pabayaan ang pagtitipon. Sabi sa Hebrews 10:25, yamang alam ninyong malapit na dumating ang Panginoon. Sabi mo sa katayin mo, huwag mong pabayaan. Philippians 1:3 and 4, I thank my God every time I remember you. I always pray with joy. Masaya siya, nagpapasalamat siya sa Diyos, naaalala kayo, pinag-pray. At sometimes, mga kapatid, naligtas ka sa anumang tibaadan, naligtas ka sa anumang kapahamakan ng aksidente because somebody has prayed for you. Yung mga panalangin natin dito, para sa ating mga kapatid, mga
nasa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa Japan, sa Canada, sa Amerika, nakakatulong mo yun sa kanila. At tandaan ninyo, kung sila ay naipag-pray ninyo, kapatid, whatever you release, it will return back to you. Nag-release ka ng blessing, nag-release ka ng protection, nag-release ka sa kanila ng support, mga kapatid, ibabalik din sa inyo ng Panginoon. Sapagkat kung ano yung pinakawalan, yan din ang babalik sa iyo. Somebody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Isaiah 14:29, siya ay nagbibigay ng lakas. Sino? Si Lord. Kanino? Sa mahihina. At kapangyarihan sa walang kaya. Anong binibigay niya? Lakas. Anong binibigay niya? Kapangyarihan. Pero may qualification. Sabi niyo ano yun? Mahina. You need to acknowledge before God that you are mahina. You humble yourself before God na ikaw ay hindi mo kaya. Sa panahon yan, bibigyan ka niya ng lakas. Bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Bakit? Kinikilala mo siya na siya may kaya. Kinikilala mo siya na siyang source. Kinikilala mo siya na nasa kanya ang iyong lakas. Kapatid, sa panahon ng panghihina, sino ang iyong tinatawagan? Sino ang iyong pinupuntahan? Sino ang unang pumapasok sa iyong isipan? Kaibigan mo, katayin mo, o kaya kaklase o ano? Kapatid, we need to trust God. Magpakumbaba, lumapit sa Diyos, manalangin sa Panginoon sapagkat siya ang nagbibigay ng lakas, siya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong mahina, sa mga taong walang kaya. In other words, we need to humble ourselves before God in order for us to receive kalakasan at kapangyarihan. Somebody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi pa dyan, ang nagtitiwala kay Yahweh, magpapanibagong lakas. Sila'y lilipad na parang agila, tatakbo at hindi mapapagod, lalakad at hindi maghihina. Ano yun? Support yun. All we have to do is just to acknowledge that the Lord is the source of your strength. The Lord is your strength. Amen. Letter B, time of rewarding. Hindi lamang refreshing. Rewarding. Anong sabi niyan? For what is our hope of joy? Or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus. When He comes, is it not you? Indeed, you are our glory and joy. Ang presensya ng mga kapatid nito, sabi ng Apostol Pablo, yung mga taga-Thessalonica, sila ang corona niya. Bakit? Sila yung kanyang in-outreach, pinuntahan. Kaya yung mga nagpupunta sa outreach, yung mga pinupuntahan yung time will come. Sila ang corona mo. Amen. In-encourage mo, pinupuntahan mo, nagtsatsaga ka, miski maura, miski malaboy. Kapatid, time will come. Sabi sa iyo ng Panginoon, good and faithful servant. Sabi ng Panginoon, ipopromote kita. Thank you, Lord. Sabi ng Panginoon, i-recognize kita. Thank you, Lord. Sabi ng Panginoon, isi-celebrate kita. Amen. That is the reward. At totoo may reward. Hindi nasasayang ang iyong paglilingkod. Daniel 12:3, those who live mainly to righteousness will shine like the stars. Pagliliwanagin ka ng Panginoon. Kapag ikaw ay may nadala sa harapan ng Panginoon, bata man yan, matanda, kaibigan mo, binata o dalaga o kabataan, ano ang sabi dyan? Those who live mainly to righteousness will shine like the stars. Magliliwanag ka at pang walang hanggan ang katumbas niyan. Sabihin mo sa tayo, tandaan. 2 Timothy 4:7 and 8, there is in store for me the crown of righteousness which the Lord will award to me on that day. Alam niyo, after ng persecution, after ng tayo ay dinala doon sa langit during the rapture, magkakaroon ng bema. Ang bema ito, mga kapatid, ito yung judgment of the saints. Judgment of the saints, sapagkat yung ginawa ng mga naglilingkod sa Panginoon, magkakaroon ng awarding. I-recognize ng Panginoon, bibigyan niya ng award. Yung paglilingkod, bibigyan ka ng Panginoon corona, at napakaraming corona o yan. At pagkatapos, during worship service, sa langit, yung corona yun, yung ang iyong ihahandog sa kanyang harapan. Basahin niyo ang Book of Revelation. Nandiyan dyan yung heavenly worship. Yung elders, habang nagsasamba sila sa Panginoon, inaalay nila yung kanilang mga corona sa harapan ng
Diyos sa harapan ng Diyos ng mga hukbo. Kaya mga kapatid, habang ikaw naglilingkod, tingnan mo ito. I-absorb mo ito ng lahat ng iyong ginagawa, may karampatang regalo at reward. Thank you, Lord. Huwag kang maglingkod because of the reward. Maglingkod ka because you love the Lord. Huwag kang maglingkod dahil napilitan ka, dahil inassign ka. Huwag kang maglingkod dahil obligasyon mo. Kapatid, do it out of love. Minamahal mo ang Panginoon, sinasamba mo ang Panginoon, kaya ginagawa mo ang mga bagay na ito. Sa ganung paraan, ang iyong paglilingkod hindi masusumo. Pero, kung ang iyong paglilingkod ay nakabatay sa pride, napilitan, o kaya, pero pasamuya, pagdating sa testing, lahat kasi ng ating gagawin, ginawa paglilingkod sa Panginoon, nadaan sa hapon. Sabi sa Corinthians, mga kapatid, dadaan sa hapon. Kung ang pundasyon ng iyong paglilingkod ay makasarili, o kaya hindi tama, masusulog, matanda sa iyong abo, matanda sa iyong uring. Pero kung ang iyong paglilingkod ay nakabatay sa iyong pagmamahal sa Panginoon, sa iyong commitment sa Panginoon, kapatid, yan ay magkikinang, magliliwanag yan. Everything you do it for the glory of God. Do it with love. Ginagawa mo dahil mahal mo ang Diyos. Ginagawa mo dahil kinikilala mo ang Panginoon, ay pinaglilingkuran mo. Kahit sa eskwelahan yan, kahit sa opisina yan, kahit sa simbahan yan. Do it for the glory of God. It will become, mga kapatid, later on, i-recognize yan ng Panginoon. Haharap ka sa Kanya, meron pong reward. At yung iba, marami ang reward. Kasi yung kanilang paglilingkod, marami din. Yung iba, nadoble. Yung iba, nadagdagan yung nadoble. Bakit? Sapagkat yung ginawa nila, tama at akma sa kalooban ng Ama. So may reward, may crown. Philippians 1:3, I thank my God every time I remember you, I always pray with joy. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sapagkat ang Panginoon hinahayag ito sa atin para maituwid, may tama. Yung ating paglilingkod, may tama, may akma sa nais ng Panginoon sa ating mga buhay. So our greatest reward is not earthly success, but seeing souls we have led to Christ standing with us in glory. Yan ang the great na reward sa tao. Kung nakita mo yung nasiran mo, nasa langit. Naalala ko yung istorya na ang title, You Live Next Door. Yung kapitbahay niya, siya, mananampalataya, yung kapitbahay niya, dahil niya lamang nasira. Tapos, nagada, napunta sa impyerno. And then, sinuratan siya. Pig-describe sa iya. Pig-basol siya. Araw mo pala, ngayon, dahil mo lang ako nasira. Kapatid, baka meron kang kaibigan. O kaya kaparkada. O kaya kabali-bali na hindi ko pa nasisira ng word of God. Sharean po natin. Sapagkat yan ang inaasahan sa atin. So, treasure ni Paul ang mga Thessalonians dahil they received God's word. Dahil nag-endure sila sa mga trials. Dahil sila ay nagbigay ng pag-asa at kagalakan sa buhay ng Apostol Pablo hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. So, let us also treasure God's prophecy in our lives. Let us treasure God's people na binigay sa atin ng Panginoon. Let us treasure God's promise until the day na sa kanyang muling pagbabalik. Ang taong marunong magpahalaga sa kanyang kapwa ay tunay na larawan ng pag-ibig ng Diyos Ama. Tayong lahat ay tumayo. Dakilang salamat po sapagkat ang iyong pasalita ay buhay, kumikilos, tumatama sa aming mga puso. Patawarin mo kami kung minsan, meron kami mga pagkukulang. Hindi namin nasusunod ang iyong kalooban. Hindi namin napahalagahan ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay may dalawang talim. At kami ay nagpapatama, nagpapakorek sa iyong salita. Sa araw na ito, nais namin hirangin muli ang aming mga buhay sa paglilingkod sa iyo, na kami ay maging tapat, katulad ng iyong anak na si Jesus na tapat. Muli namin sinusuko sa iyo ang aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.